Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo lahat mga kaibigan. Ayan, alam nyo naman, naputulan na ng hinlalaki isa nating sundalo dyan sa West Philippine Sea na sinugod, pinagtulungan, pinalibutan ng mga Chinese Coast Guard. Mas marami sila, outnumbered talaga yung ating mga Pilipinong naglalayag dyan. Yung membro ng ating Philippine Coast Guard talagang naputulan. So, ang China, alam naman nila na illegal ang kanilang ginagawa. Imposibleng hindi nila alam na illegal yan kasi alam nila yung international law, lalo na yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Alam nila na ang isang karagatan, meron diyang rights ang isang bansa kapag ito'y within 200 nautical miles ng isang bansa. So maliwanag yung West Philippines ay within 200 nautical miles from the shore mula sa dalampasigan ng Pilipinas. Kaya atin yan. So alam nila yan, nilalabag lang nila ang batas. Kasi nga, meron daw yung mina ng langis sa ilalim ng West Philippine Sea, kaya kanilang pinagtitibay na kanila yan. At sila'y nananalig doon sa 9 dash line, 10 dash line na yata ngayon, na halata namang inimbento lang nila yan. Kasi nga, anuman yung kanilang sinasabing karapatan dyan, wala na yan nung pagtibayan ng United Nations Convention on the Law of the Sea, na yun nga ang panuntunan dyan. Kapag within the 200 nautical miles, mula sa dalampasigan ng isang bansa, ay siya ang may karapatang magpagyamanin yun, mga estado doon, i-explore yung ilalim, kung meron nang makakuha diyang kayamanan, pangalagaan yan. Alam nila yan kaya lang kanilang nilalabag yan sa pamamagitan ng pambubuli. At nanalo na tayo dyan sa arbitral award sa Hague, The Hague. Noong 2016, hindi nga lang yan sinuportahan ng dati na Kapundigong kasi nga, alam nyo na, nasupalpalan niya ng China noong nakaraang mga panahon. At kaya hanggang ngayon sila ay napakalaki ng utang na loob at talagang hindi sila makapagsalita laban sa China. Pati itong kanilang mga alyados, ngayon medyo pumapalag-palag si Bongo pero halatang ano lang yan, pakunwari lang yan kasi magre-re-election. So kaya ingat po tayo mga kababayan sa darating na election sa 2025. Dapat sa ngayon alam nyo na yung Team China at Team Philippines. Yung madali lang naman i-shortcut yan, simple lang yan. Yung mga nakiisa sa mga panawagan ni Digong nung siya'y nakaupo sa loob ng 6 na taon na pagsamba sa China, yan po mga Team China yan. Ay siyempre nadyan sina De La Rosa, si Bato, si Bongo, Tolentino, Villar family, Arroyo family, Estrada family. Yan lang naman manggagaling dyan. Yan sinalito lawid, mabibilang naman sa Senado yung yung talagang mga Pilipinas. Kahit nga si Coco Pimentel na medyo pumapalag sa China, hindi mo rin masabi, wala ring mga matitibay at talagang matatag na paninindigan. Si Tito Soto, Team China rin yan. At yan nga ito, walang kapalag-palag. Kaya yan inilagay ni Duterte sa Senado para maging Senate President kahit hindi siya lawyer. Ay alam ni Duterte, kayang-kaya niyang brasuhin. So yan ang naging papel ni Tito sa Senado nung siya ay nadoon, si Tito Soto. So yan po, mga pro-China yan, Team China. Marami yan. Si Amy Marcos, si Lacson, talagang mabibilang yung medyo pumapanig sa Pilipinas. Kahit nga si Grace po, yan, nagmumukhang pro-China rin yan, wala rin kaangal-angal yan hanggang sa ngayon. So, dapat po ay talagang maging matalino na itong majority natin. Huwag tayong padala sa konting ayuda, konting tulong, 500 pesos. Yan ang matindi sa atin sa yung mga nasa laylayan talaga yan, madalas biktima nitong mga politiko. Kasi kalimitan sa kanila hindi aware from hand to mouth existence. Isang kahig, isang tuka, kaya talagang madalas mabiktima sila. Hindi na sila nakakaisip ng tungkol sa bayan kasi nga ang kanilang primary na iniisip ay kung paano kakain ng 3 beses sa maghapon. At yan ang sinasamantala ng ating mga politiko. Iyan ang nangyayari. So basta identified kay Duterte, ano po yan? Malamang kaysa hindi ay Team China yan. Yan. At dito naman sa kabila, siyempre nakita pa lang natin diyang tatakbo sa oposisyon, sa legit na oposisyon. Hindi oposisyon ni Digong na oposisyon lang sila kasi nasasagasaan yung kanilang mga kakampi na sina Kibuloy, Teves, Bantag, yung mga dadakpi ng ICC. Yan lang naman ang pinagpaglaban nila. Hindi naman Pilipinas talaga. So anyway, yun po, ingatan po natin sa 2025 ay sana po lahat tayo, majority ay mahimasmasan at ma-identify natin kung sino talaga dito ang Team China at kung sino ang Team Philippines. Sa Philippines, siyempre, makikita natin yan tumatakbo pa lang ay si tatakbo may plano.
ay si Cheljok, no? Si Bam Aquino, Akiko Pangilinan, at hindi ko pa alam kung sino pa ang tatakbo para talaga sa Pilipinas, para ipaglaban ng Pilipinas. So yun po, ingat-ingat lang tayo sa pagpili at sana huwag tayong padala doon sa mga bibigay sa inyong ayuda, basketball court, ayuda, meron kayong league, makikipanood doon. Ingat din kayo sa mga vloggers na biglang kumakambyo. Meron ako nakita diyang napanood kanina, isang broadcaster vlogger na dati may mga 5 blind item daw pasya, yung mga nagba-blind item siya doon sa mga politiko mahilig umepal sa panonood ng mga basketball. Kanina ay napanood ko medyo kumakambyo na at parang may nangyari. So ingat po sa mga vloggers na ganyan, na yung mga vloggers dati na binabanatan tong mga Team China, pero ngayon medyo kumakambyo na. Diyan po kayo ingat kasi baka may gumagapang na halaga kaya biglang kumakambyo itong mga ilang vlogger na ito. So yun po lamang, ingat-ingat sa pagpili, maging matalino po tayo, huwag nating panindigan yung sinasabing tayo raw ay kulelat sa critical at creative thinking. Huwag ho tayong maniwala doon kasi pag naniwala ho tayo doon, iisa ho kasing ibig sabihin nun, wala ho tayong masyadong sentido komon. Kapag tayo kulelat sa critical and creative thinking, parang wala ho tayong sariling sentido komon. So huwag ho nating paniwalaan yun kapag tayo ay boboto na sa 2025. Yun po lamang.